tawag sa pagsamba. Tango sa iyo, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi sa amin ito, kung hindi sa iyong pangalan. Dahil sa iyong pag-ibig at katapatan na walang kupas. Kay Yahweh ay magtiwala, kayo may takot sa Kanya. Siya ang inyong sanggalang, laging handang tumulong. Manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na ginising niyo kami muli sa isang umagang inyong pinagkaloob. Sa bawat linggo, kung saan niyo kami sinamahan, ginabayan, inalalayan, Panginoon, binigyan ng kalakasan ng katawan at loob. Sa umagang ito, Panginoon, ilalapit namin ang lahat ng mga ina, maging ina, o tumayong ina para sa amin, Lord God. Nagpapasalamat kami sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pagtulong, sa kanilang pag-arog at higit sa lahat ang sa kanilang pagturo sa amin kung sino ka sa aming buhay. Patnubayan niyo ang bawat isa sa amin ngayong umaga, buksan ang aming puso at isip sa mensaheng darating at gabayan mo kami sa iba pang gawain sa araw na to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino gagawa sa inyong mga masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At kung uusigin man kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot o mabagabag.
tayo pong lahat, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan, upang hiharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. God is good. And all the time. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Mga lola dyan, basta naging nanay, Happy Mother's Day po. Kaarawan po natin ngayon. At sana, alam ko, kagabi pa, buong Manila ba, walang internet? Meron na, Luby? Wala, ano po? Okay, so hindi natin mapapanood yung ating prepare na video clip for the nanay. Meron? Very good. Meron daw, meron. Nakaset na. Wala lang tayong live stream. Kaya sa mga online na nakikinig ngayon, alam ko po na nakahanda rin kayong manood, pero wala po tayong live stream dahil wala pong internet ng buong Manila ba ito? Manila? Kasi nagpanawagan na yung mga iba't ibang iglesia. So, yan po. Ating pong i-welcome ang ating kapatid na ngayon lang nanambahan dito sa St. Paul United Methodist Church, si kapatid na Herbacio Hilot Jr. Ito po ay borders nila Ate Phoebe, mga Gusi family, in-invite. Halip po kayo kuya dito sa harap. Okay. Bilang pag-welcome po sa inyo, tanggapin po ninyo ang aming token. Doktor, ayan. Harap po kayo doon. You're welcome, Kuya Herbacio Hilot po dito sa St. Paul. Yan, di ba? Borders nila ang mga Gusi family. Yan, in-invite po nila. We hope po na linggo-linggo ka na magsimba. Pauwi po sa kanila. Kaya nagsimba muna bago siya uuwi. So, purihin natin ang Panginoon at batiin po natin ang ating mga birthday celebrant for this week. Si kapatid na ngayong 10, Pasita Paredes, Kuya Ver Tupas, at ang ating buting Pastor Noel Masinda. Yan, happy birthday. Magkaka-birthday po silang tatlo. Sa 14, Ate Marilo Tamayo. 15, Jeffrey Lapos. And 16, si Andre Marks Jacinto. Happy wedding anniversary po sa kay Mr. and Miss Dr. Emmanuel Ringor. Awitan po natin sila ng happy birthday bilang pagbati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan. So, mga kapatid, ating pong ding pasalamatan ang ating mga kapatid ng flower donors kay Ate Dar in memory of 27th death anniversary ni Sergeant Apolinario Cruz, birthday din ni Janimer Fajardo, at gayon din sa patuloy na pasasalamat, God's provision and continuous protection upon her life kay Doktora Gigi Santos. Ayan. Malit lang po ang flower kasi ang mahal-mahal ng flower ngayon at walang mabili si Elmar. Kaya pasalamatan natin na meron tayong flower sa altar ngayong Mother's Day. Okay, mga kapatid, today is the Mother's Day celebration. This coming Sunday, May 17, ay ang ating pong one-day wage special offering. One-day wage Sunday. Ibig sabihin, ito po yung taunang ginagawa po natin
para sa ating pagpapasalamat sa ating mga tinatangkilik at ipinagkaloob na biyaya ng ating Panginoon. Ang ating 2026 Youth Camp ay gaganapin po dito mismo sa St. Paul UMC sa May 20, 21, 22. Ang ating pong District Conference ay sa Sabado na po, yung ating District Conference. Ang ating pong Council Officer ay required po na umattend sa Church of the Savior, Parañaque. Kaya medyo malayo-layo, maaga po tayong aalis para yung 8:30 service ay maabutan po natin. Ang ating Philippine Annual Conference, ang ating mga lay delegates, Kuya Sam, iniregistered na kita, hindi ka pa daw nag-registered sa Google. Kaya ni-registered na kita doon, gumawa na lang din ng sariling email kasi hindi niya tatanggapin kung wala kayong email ads. So yung akin na lang po ang ginamit. Ate Phoebe, naka-registered ka na rin po kasi nag-deadline po sila nung May 8. So bahala na lang pong mag-alternate si Kuya Sam at saka kay Kuya Willie. Importante po ngayon, hindi tayo pwedeng umupo ng basta-basta kasi election po ito ng Central Conference. Election naman po ng ating mga delegado para sa Central Conference. Kasi after 2 years, magbobotohan na naman po ng mga obispo. Recognition and Appreciation Sunday po, patuloy pa rin po tayong mag-submit yung ating mga anak, yung ating mga academic award, mga career achievement. Pakipas po sa ating office, sa ating secretary, para maipadala din po natin sa ating multimedia. So, yan po. Linggo-linggo po yan. Sana walang hindi makapagpadala. Sayang naman po. Appreciation po yan ng blessing ng ating Panginoon sa ating mga anak. At gayon din sa inyo na nagtapos ng kanilang masteral, doctoral, at maging ang inyong mga career achievement. Yan. So, Tower of Praise, mga kapatid, handang-handa na po ang ating pong Tower of Praise concert this coming May 31. Alam ko po may natanggap na po kayong mga sponsor letter, mga ticket. Suportahan po natin sila kasi pag pambili nila ito ng mga gamit nila dahil nasisira na po. Gaganapin po ito ng May 31, 6 p.m. Oras po ito ng ating midweek vesper service. So yan po yung kanilang agape, ang kanilang tema ng Tower of Praise. Marami po tayong mapapanood na bago at magaganda na presentation po ng ating mga Tower of Praise. So yan po. Kung wala na po tayong lahat ay tumayo at magbatian ng bawat isa sa pagbating may kapayapaan. Awitin po natin ang Oh I Love You with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mga kapatid, pahabol, meron po tayong emergency council meeting 1 o'clock. Alam na po natin, naka-schedule po. All council officer, magpaiwan po, exacto 1 p.m. Meron po tayong special council meeting. Salamat po. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin, aming Ama at aming Diyos, ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat po minsan pa sa aming pagsasama-sama sa dakong ito ng inyong sanktuaryo dahil sa isang pananampalataya, isang Panginoon na karapat-dapat na balikan ng pagpapasalamat, ng paglilingkod, ng pagpupuri.
Salamat po sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ipinagkakaloob. At sa araw na ito, Panginoon, minsan pa naming ipagdiriwang, ipagpapasalamat ang linggo ng mga ina. Salamat po sa buhay ng aming mga ina, sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagkakaloob ng buhay upang kami ay mailuwal sa mundong ito, Panginoon. Dahil bahagi ito ng inyong plano, bahagi ito, O Diyos, ng inyong pagtawag sa kanila. Salamat po sa bawat isa na naririto ngayon, nakaisa po namin. Maaaring yung iba, Panginoon, ay nasa kanilang mga tahanan na may iba't ibang mga kadahilanan, O Diyos. Ano man ito, Panginoon, kayo pa rin ang nais po naming mapasalamatan at masamba, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Ipuin niyo po sila na nangangailangan ng kagalingang pisikal sa kanilang lupang katawan, Panginoon. Dumaloy ang kagalingan na nagmumula sa inyo mula ulo hanggang paa. Dahil kayo ay Diyos na walang imposible. Ganyan din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat sambahayan, tahanan ng mga anak mo ito. Katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Salamat sa mga propesyon na ipinagkakatiwala mo sa amin. Sa iba't ibang larangan ng paglilingkod po namin sa aming kapwa, sa aming komunidad, sa aming bansa, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon na nagagampanan po namin ang aming tungkulin, ang aming trabaho. Salamat sa pagpapala ng kabuhayan, ng kalusugan, ng kalakasan upang magampanan ang lahat ng tungkulin bilang ama, bilang ina, bilang mga anak, bilang mamamayan ng aming lipunan, ng aming bansa. Tinataas at tinadalangin po namin sa inyo ang mga simbahan na itinataas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Patuloy mo na nawang gamitin, Panginoon, ang inyong mga lingkod na mga kamanggagawang pastor, diakonesa, o mga laiko, Panginoon, na patuloy na pinapahayag at tinataas, pinapangaral ang inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na kaayusan, pagbabago sa aming lipunan, sa aming bansa. Kahabagan niyo po ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Dalangin po namin ang patuloy na kaayusan sa aming bayan, ang peace and order, Panginoon. Samahan niyo po ang mga government agencies po namin na nagpapatupad po ng mga tungkulin at responsibilidad para sa ikaayos, ikatatagumpay at ikauunlad ng aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na nasa iba't ibang mga bansa. Katagpuin niyo po sila ng inyong presensya, ng kapayapaan, ng kaaliwan, ng kalusugan, kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po sila at ingatan sa patuloy na pangarap at pagsisikap para sa kanilang pamilya, Panginoon. Dalangin namin patuloy na kapayapaan sa buong mundo, sa mga bansa, O Diyos, na patuloy na naghahangad nito. Patuloy mo itong ipagkaloob, Panginoon. Dalangin po namin na magsimula sa amin ng kapayapaan na ito, O Diyos, sa pamamagitan ng aming pakikipagkapwa. At patuloy, O Diyos, na pagganap at pagsunod ayon sa inyong mga salita. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, sa buhay, biyaya ng buhay, na inyong pinagkakaloob minsan pa upang ipaglingkod, upang ipagpasalamat. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y aming tanggapin. Amen.
Ang mga kaloob na ito, Panginoon Diyos, ay aming pakikibahagi para sa pagawain ng inyong sangtuaryo at pagpapanatili ng kaayusan ng building na ito. Samahan, pagpalain niyo po ang mga anak mo kung paano nagmamalasakit sa sangtuaryong ito ay pagmalasakitan mo rin ng kanilang mga tahanang tinutuluyan. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Ang pagbasa sa banal ng kasulatan mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kabanatang 34, talatang 1 hanggang 7. Sinabi sa akin ng Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihan mong pinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom mo ang gatas, nagdaramit kayo ng rana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit, hindi mo pinapakain ang mga tupa. Bakit hindi mo pinapalakas ang mga hina? O ginagamot ang mga sakit, hinihilot ang mga pilay. Bakit? Hindi mo hinahanap ang nawawala, o ibinabalik ang nalalayo. Sa halip ay ginagamitan niyo sila ng kanyang mga bakal. Sila ng malat at umalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito walang pastol. Ang mga tupa ko ay nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng pangil ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito mga pinuno, dinigin mo ang aking sinasabi. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Juan sa Kabanatang 14, mga talatang 15 hanggang 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Salamat choir sa napakagandang mensahe ng awit at ang inyong mga tinig. Napakasarap ng makinig ng musika. Musika para sa ating Panginoon. Hindi nakakasawa talaga. Nakaka-inspired sa lahat. Amen po ba doon mga kapatid? Inspired po ba kayo? Music pa lang ay nai-inspired na tayo sa kanyang message at ang mga tinig ng ating mga koro. Tayo manalangin, o dakilang Diyos, salamat po sapagkat ang kasiglahan na nararamdaman namin, ito Panginoon dahil sa mula pa kaninang umaga sa aming pag-aaral ng Sunday School hanggang sa pagkakataong ito, o Diyos, nangungusap ka na sa amin. Maging ang mga tinig ng awitin na aming narinig. Lord, siyang nagbigay ng aming inspirasyon upang kami naman ngayon ay magkaroon, Panginoon, ng kasiglahan na makinig ng mensahe ng buhay. Na ito naman, Panginoon, ay aming paparangalan ang lahat ng mga ina, hindi lamang sa iglesyang ito, kundi ang kabuuan ng iyong mga nilikha at ang mundong aming kinagagalawan. Salamat, O Diyos, ito ang aming dalangin. Amen. Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa ating mga ina. Ang puso ng ina ay salamin ng puso ng Diyos. Tuwing Mother's Day, ang nakatayo dito ay miyembro, anak, or nanay. Sino pong speaker natin nung last year? Si Ate Loren. Nung nakaraan, nung first year ko, sino? Meron. Anak ang nagsalita noon, di ko na maalala. Anyway, mga kapatid, ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay patungkol sa isang puso ng ina, salamin ng puso ng Diyos. Sa aming mga memorial service, meron pong isang service na may namatay na ina. Nung panahon na magsasalita, pinagsalita nila ang isang anak. Ang anak ng inang ito ay 2. Nung pinagsalita siya, nagkwento ang ina ay ang anak, sabi niya, ang karanasan ko sa aking ina ay hindi ko kailanman makakalimutan nung siya'y nabubuhay pa. Dahil ang kanyang kalagayan, bago siya namatay, ay meron siyang sakit. Ang sakit niya ay Alzheimer's, dementia. Hindi na siya nakakaalala. Sabi niya, habang kinukwento niya yung karanasan niya sa kanyang ina, ang pinakamasakit na naaalala kong kwento sa nanay ko, tuwing darating ako sa kanilang bahay, tatanungin ko, sino ako, ina? Tititigan lang ako ng aking nanay, ngingitian lang ako, hindi siya magsasalita. Bilang isang anak, sabi niya, hindi ko yun makakalimutan. Na tuwing umuwi ako, wala akong makikita, wala akong maririnig, kundi tititigan lang ako ng nanay ko, tuwing tatanungin ko kung sino ako. Mga kapatid, pinagpatuloy niya ang istorya ng anak na ito, pero sabi niya, ang nakakatuwa, tuwing tatanungin daw ng ibang tao ang nanay niya, tatanungin siya, sino ang love mo? Agad daw sasagot ang nanay at sasambitin niya, yung 2 anak niya. Alam niyang sabihin kung sino yung love niya. At sinasabi niya yung pangalan ng 2 niyang anak. At hindi raw niya makakalimutan. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yung mga pangyayaring iyon mula sa aking ina. Na siya ay maalala niya ang lahat. At nandoon yung puso ng ina
na hindi niya makakalimutan ang kanyang anak no matter what, yung pag-ibig, yung pagmamahal niya sa kanyang ina. Mga kapatid, di po ba nakakatouch? Nakakatouch sa puso ng isang ina, sa puso niya ay hindi niya nakalimutan ang pagmamahal niya sa kanyang anak at yun ang daladala ng anak na ito na nagpapasaya sa kanyang buhay. Kahit anong mangyari, kahit anong pagkakasakit ng ina, kahit na tumanda ang nanay mo, hindi kanya makakalimutan, lalong higit ang kanyang pagmamahal. Hindi po ba yan ang tunay na pagmamahal? Hindi nakakalimot. Totoo po itong istoryang ito. Makalimutan na ang lahat ng nanay, hindi ang kanyang pinakamamahal na mga anak. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, sa araw na ito, pasalamat ka kung buhay pa ang nanay mo. Dahil hindi naman lahat ng tao ay pinalad na makasama ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga nanay. Merong mga ibang ina na maagang pumanaw, maagang nawala. Kasi hindi naman tayo lalago, lalaki ng mabuting anak kung wala tayong nanay na mag-aalaga o nag-alaga sa atin. Mga kapatid, hindi tulad ng mga hayop, halimbawa ang manok. Kapag nangitlog at namisa at lumabas yung sisiw, pansinin po ninyo, kahit napapabayaan ang sisiw ng inang manok, mabubuhay pa rin ang anak, ang sisiw. Pero hindi ganito pagdating sa mga tao. Kahit na sa pagtanda mo mismo, tatandaman tayo, madalas hinahanap-hanap mo pa rin yung nanay mo. Dahil kailangan pa rin natin sila. Sino dito ang hinahanap-hanap pa rin niya, ang nanay niya? Totoo po yun mga kapatid. Ngayong Mother's Day, hindi lang tayo nagpapasalamat sa kanilang mga buhay. Tignan din natin yung nasa banal na kasulatan kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng isang ina. Sabi sa Kawikaan 31:25-26, marangal at kapit-kapitagan ang kanyang kaanyuan, at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. Ibig sabihin, ang lakas ng isang ina na daramtan ng kalakasan. Kalakasan na hindi mo makikita na ang nanay, kahit may sakit ang anak, biglang hindi siya napapagod. Kahit puyat, kahit gutom, okay lang, basta makakain ang anak. Pero na kahit 20 pesos lang, pero kasya sa buong pamilya. It's a miracle, mga kapatid. Pinagkakasya niya. Kasi ang kalakasan ng isang ina ay hindi galing doon sa umagang kinakape niya, kundi ang kalakasan meron siya, sabi ng banal na kasulatan, galing sa Diyos. Nadaramtan siya ng kalakasan, meaning isinusuot niya araw-araw ng tulad ng damit ang kalakasan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Another one yung sinabi niya sa verse 26. Ang karunungan sa bibig, kagandahang loob sa dila. Alam natin mga kapatid, simple lang. Ang nanay ang unang nagturo ng po at opo. Ang nanay ang unang nagsabi, anak, kailangang magpatawad ka. Anak, kailangang marunong kang manalangin. Ang salita ng nanay, mga kapatid, pwede ring sumugat. Pero mas
Madalas, ito ay nakakagamot. Yan ang pinakamagandang legacy o pamana. Hindi ang bahay, hindi ang lupa, kundi ang sinasabi ng teksto, karunungan galing sa Diyos. Kapatid, tanungin ko kayo mga nanay, napapagod ka na ba? Nanay, napapagod ka na ba? Napakiramdam mo, mahina ka. Isuot mo ulit ang kalakasan galing kay Lord. Sabi niya sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yan ang pangako ng Diyos na binabanggit. Kailangan mong banggitin din yan. Ngayon, anak, banggitin mo rin ngayon yan sa iyong ina, sa iyong nanay, sa iyong mama. Salamat sa kalakasan mo. Napansin ko yan. Mga anak, sabihin po nyo yan sa mga nanay. Tandaan natin mga kapatid, ginamit ng Diyos ang pag-aalaga ng nanay para ilarawan ang pag-aalaga ng Diyos sa atin. Isaiah 66:13, aaliwin kita, Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ano ang ginagawa ng nanay pag umiiyak ang anak? Nilalapitan, hindi niya nilalayuan. Pag nadapa ka nung bata ka, ano ang maalala mo? Sino ang tumatakbo para arugain ka? Kinakarga, hindi pinapagalitan agad. Yakap muna bago sermon, di po ba? Yan ang nanay. Binubulong niya, anak, nandito ako. Ito si mama, tama na ang iyak. Mga kapatid, alalahanin natin ngayon yung mga simpleng mga salita ng ating mga nanay. Pagbagsak na bagsak ka na, wasak na wasak ka na, namatayan ka, nawalan ka ng mga negosyo, ng trabaho, ang Diyos ang lumalapit sa atin tulad ng isang ina kung papaanong ang ina ang umaaliw. Tandaan natin mga kapatid, si Jesus, nung nakita niya ang Jerusalem, sabi niya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak na gaya ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Yan ang simbolo ng puso ng Diyos, na siyang puso din ng isang ina. Puso ng ina na salamin ng puso ng Diyos. Kaya tayo rin na mga nanay ngayon, tayong mga nanay, ang yakap mo, ang pagluluto mo ng sinigang ng mainit na tubig upang may mahigop ang iyong anak na may sakit, ay isang ministeryo o ministry na dapat ipagpatuloy at ginagampanan ng mga nanay. Ginagamit ka ng Diyos para maramdaman ng anak mo kung paano siya magmahal. Para sa inyong mga anak, kung nandito pa ang inyong mama, ang inyong nanay, pwede ba mamaya yakapin natin sila? Yakapin mo ngayon. At kung nasa langit na sila, magpasalamat ka. Kasi pinatikim sa iyo ng Diyos ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng ating mga ina. Yan ang pinakamahalaga at pinakamagandang pamana ng ating mga ina. Hindi ang pera, hindi ang lupa, hindi ang bahay, kundi ang kabaitan, ang kabutihan at ang karunungan, higit sa lahat, ang ating pananampalataya. Mga kapatid, kay Kristo, naalala ba natin ang istorya ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 5?
ng ang Loida at Eunice, ang lola at nanay ni Timoteo, walang nabanggit na nagpamana ng lupa. Pero nagpamana sila ng isang pananampalataya. Hindi pagkukunwaring pananampalataya, kundi tunay na pananampalataya. At ang naging resulta ng kanilang kabutihan bilang ina, mga ina ni Timoteo, siya ay naging mabuting pastor. Siya ay naging misyonero at anak ng mananampalataya at pananampalataya ni Pablo. Sa mga bagong nanay, 20 years from now, ano naman kaya ang maalala ng anak mo sa iyo? Maalala ka niya na laging nasa mall? O lagi kang nakaluhod, nagdarasal para sa kanila? O naging mainitin tayo ng ulo? O laging bukas ang Biblia sa iyong mesa? Hindi kailangan maging perfect para makapagpamana ng pananampalataya. Si Eunice, ang asawa niya ay Griego. Hindi po siya believer. Single mom. Technically, isa siyang single mom. Sa pagpapalaki kay Timoteo. Pero, hindi iyon naging rason o naging excuse. Tinuruan pa rin niya si Timoteo ng kasulatan mula sa kanyang pagkabata. Kung maalala natin si Susana Wesley, the mother of our founder ng ating pagka-metodista, ang nanay ni John at ni Charles Wesley. Naging si John Wesley at Charles Wesley ay isang revivalist. 19 ang anak ni Susana. Mahirap, pero bawat anak niya, binibigyan niya ng one-on-one, isang oras kada linggo para kausapin tungkol sa Diyos. Ano ang resulta, mga kapatid? Nagising ang buong England, na-revive at nagkaroon ng revival hanggang makarating sa atin ngayon. Mga kapatid kay Kristo, ano ang hamon ngayon na Mother's Day para sa atin? Sabi sa mga anak, i-honor mo ang iyong nanay habang ikaw ay buhay pa. Sabi sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina upang ang inyong mga araw ay tumagal. Mga anak, mga kapatid, hindi lang flowers ang ibigay natin. Pwede ba? Mamaya, hindi lamang yakapin. Ipag-pray mo rin sila. Kung may tampo ka, magpatawad ka. Sapagkat the best gift na makikita ng nanay mo ay ang mahal mo, si Jesus. Mga nanay, ang hamon din para sa atin, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko na maghasik ng mabuti. Maghasik ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi niya sa Galatians 6:9, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapahanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangagimahod. Ngayon, kung nakakaranas tayo, pasaway pa rin ang ating mga anak. Baka hindi pa rin natin nakikita, mga nanay, ang bunga. Tuloy lang ang pagluhod. Tuloy lang ang manalangin. Ituloy lang ang pagtuturo at pagmamahal. Dahil yan naman ang nakita natin sa mga unang nanay natin. Sapagkat ang Diyos ang magpapalago ng lahat. Hamon para sa ating lahat sa umagang ito. Tularan natin ang puso ng Diyos na parang ina. Umaaliw sa nasasaktan, nagpapalakas sa mahina, nagtuturo ng karunungan,
Ganon ang ating Panginoon. Tandaan natin, hindi lahat ng babae ay may anak. Hindi lahat ng nanay ay perfect. Pero lahat tayo may Diyos na nagmamahal sa atin tulad ng isang perpektong ina. Pinaparangalan ng Diyos ang mga nanay. Ginagamit niya ang pag-ibig ng ina para ilarawan ang sarili niya. Ibig sabihin, every time na nagmamahal ang nanay, nare-reflect niya ang Diyos. Nare-reflect niya ang Diyos. Mga kapatid, Mother's Day ay hindi lang araw ng mga nanay. Araw din ito ng pagpapaalala na ang Diyos gumamit ng mga nanay para ipakita ang kanyang kalakasan, karangalan, karunungan at kagandahang loob, higit ang pamana ng pananampalataya. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Panoorin po natin yung video clip. Bago kumanta ang mga bata, pakitawag po yung mga bata.
think of me as a gift from God, a precious blessings from above. But I want you to know that I think of you as a reflection of God's love. God is a perfect parent, but you are His early choice to raise me up in the way I should go. You are a blessing to my You are a blessing to my heart. You are a blessing to my life. And I thank God for who you are. I thank God for who you are. I know you thank the Lord. I was sent to you, and I'm unique and like no other. I want you to know that I thank God too, that He sent you to be my mother. God is the perfect one, but you are His earthly choice to raise me up, to raise me up. Happy Mother's Day! Tinatawagan ko po lahat ng mother dito po sa harap. Mga anak, kunin nyo yung token doon at ipamimigay po natin sila. Mga nanay po sa harap. Lahat po ng nanay, Andrea, ibigay yung mga token silang magbigay. Okay, andun. Lahat ng nanay dito po sa harap. At habang nandito po tayo sa harap, ay haharamahin po tayo ni RJ. Makakarinig din tayo ng isang awit. Okay, araw natin ito mga nanay. Okay, sige, dito po tayo sa harap. 7. Habang ibinibigay po yung mga token natin, mga remembrance natin. Sige po, lahat po tayo dito. Okay. Rose, ibigay mo sa mga bata sila magbigay. Labas. Okay, sound check, check, check. Andun kay mami mo. Okay, mga kananay, pakinggan po natin, haharanahin po kayo ni RJ. Habang inaabot sa inyo yung simple token ng ating mga anak. Ito pong awitin na ito ay pananagatang hindi sapat. Dahil hindi po sapat ang salitang salamat para sa lahat ng ginawa ng ating mga nanay, mga ina. So, po.
Sasamantalahan ko na po ang pagkakataon para magbigay po ng maikling mensahe para sa aking Mama G. Nag-isa at walang ina, salamat po Mama sa lahat ng inyong sakripisyo. Simula sa aming pagkabata hanggang sa ngayon, ay ikaw ang gumabay at sumuporta po sa amin. Mahal na mahal ka po namin. At sa lahat po ng mga nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, at ima, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Minsan po, awitin natin. Inaanyayahan ko po ang kongregasyon na tayo po ay tumayo at ilaihans po natin ang ating mga ina na nasa ating harapan. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala ka namin, Panginoong Diyos, sa buhay ng aming mga ina. Salamat sa kanilang sakripisyo, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang halimbawa bilang inyong anak, bilang inyong lingkod, Panginoon, sa loob ng aming mga tahanan. Salamat bilang ilaw na kung saan ay patuloy silang gumagabay sa amin bilang mga anak. At kahit mayroon na kaming pamilya, naririyan pa rin sila, Panginoon, upang kami ay patuloy na gabayan, tulungan, alalayan, O Diyos. Salamat sa kanilang paglilingkod bilang inyong mga anak, Panginoon, sa iglesyang ito. Dalangin namin ang patuloy na kalusugan, kalakasan, at sila, Panginoon, na nasa tahanan, na patuloy na hindi matapos-tapos na ginagampanan. Ganyan din po sila na nagtatrabaho. At patuloy, O Diyos, na ginagamit mo para sa kanilang kapwa at komunidad. Pagpalain niyo po sila. Salamat sa kanilang pananampalataya na patuloy na nagsisilbing halimbawa sa amin ng pagsunod sa inyo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na makasama namin sila sa mahaba pang panahon na aming kagalakan, inspirasyon, na aming modelo, Panginoon, na kanilang paglilingkod at pagsunod sa inyo. Patuloy mo silang i-cover ng inyong banal na dugo, Panginoong Diyos, ang aming mga ina na ito, O Diyos, at ang bawat kababaihan sa iglesyang ito sa kanilang paglilingkod sa inyo. Salamat sa kanilang buhay, salamat sa kanilang pananampalataya, salamat sa kanilang paglilingkod sa aming pamilya, sa aming lipunan, sa aming iglesia. Dalangin ay pinagpapasalamat po namin ng kanilang buhay sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Harap po kayo sa ating kongregasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga ina. Para po sa mga nanay, magiging nanay at mga nagnananay-nanayan, Happy Mother's Day po sa ating lahat.
Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong hantugan. Salamat o Diyos sa aming mga tahanan na unang nagturo sa amin ng pagkakaloob. Salamat sa buhay ng aming mga magulang. Salamat sa kanilang pananampalataya na ang mga kaloob na ito ay patuloy naming pakikibahagi sa ministeryong pinagkakatiwala mo sa iglesyang ito. Patuloy mo gamitin ang mga buhay na ito at ang mga kaloob na ito upang marami pang makakilala at tumanggap sa inyo bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Amen.
close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee. Panginoong Diyos, masdan mo po ang iyong mga anak sa kanilang nararamdaman, naranasan sa buhay na ito. Sa panahon ng aming pagpapasalamat, narito po sila. Silang nagsilapit, nanatili sa kanilang mga upuan. Ngunit iisa, O Diyos, ang kanilang hangad. Ang pasalamatan ka sa iyong mga kabutihan, sa iyong pagpapagal, sa bawat iyong mga anak. Dakilang Diyos, marami po kaming mga karanasan sa buhay na kung minsan, O Panginoon, nalulugmok kami. Kung minsan nanghihina kami. Ngunit salamat dahil may Kristo sa aming mga puso na siyang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin, kumakalinga sa amin, nagpapaunawa sa amin. Yung mga karanasang na iyon. Alam namin, Panginoon, na ang bawat mga karanasan, hindi po ito nagdudulot ng anumang kahinaan, kundi siya rin ang nagpapatatag sa bawat isa sa amin. Kung kaya, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong gabay, at higit, Panginoon, sa iyong pagtugon ng bawat mga karaingan ng iyong mga anak. Pakinggan mo po, Panginoon, ang kanilang mga dalangin. Dahil may kanya-kanya silang inilalapit ngayon, Panginoon. Hindi man namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan, ngunit, O Diyos, sa kanilang mga puso, naririnig mo, Panginoon. Tugunan mo, O Diyos, at sagutin mo ang kanilang mga daing. O dakilang Diyos, gayon din aking pong ipinagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at paggabay sa aming iglesia, sa lahat, Panginoon, ng aming mga gawain, mga tinatangkilik, O Diyos, sa lahat ng mga aktibidades na pinapangunahan ng bawat mga organisasyon, ng konseho. Dakilang Diyos, ang pagkakaisa ang nararanasan namin. Kung naroon mang konting hindi pagkakaunawaan, O dakilang Diyos, naroon ka palagi at ipinaparanas sa amin ang kabutihan, ang pagpapatawaran sa aming mga pagkukulang. Dakilang Diyos, salamat, hindi mo kami pinababayaan. Masdan mo ang bawat isa sa amin ngayon. Dahil sa aming pagkakaisa, sa aming pananambahan sa loob ng iyong iglesia, sa loob ng templong ito, naranasan namin muli, O Diyos, ang tagumpay ng buhay, ang kasiglahan ng paglilingkod, at higit sa lahat ng mapalalim ng aming pananampalataya. Dahil, Panginoon, minsan pang nakarinig kami ng mga awitin na mensahe ng buhay, O Diyos, na iyong ipinamalas sa amin. Bagaman ang araw na ito, Panginoon, ay espesyal para sa mga ina. Kung kaya, Panginoon, nararapat lamang na sambitin ang salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Narito, O Panginoon, ang iyong mga anak, kung anuman ang kanilang ipinagpapasalamat, O Diyos, pakinggan mo. Kung anuman ang kanilang idinudulog ngayon, O Panginoon, naroon ka at laging inaakbayan mo sila. Pinagkakaloob mo at inaabot mo ang iyong mapagpalang kamay para sa bawat isa sa iyong mga anak. Salamat, O Panginoon, sa pagtatapos ng aming pananambahan. At muli, Panginoon, sa buong linggong darating na ito, hangad po namin, O Diyos, ang iyong patnubay, ang iyong gabay sa bawat isa sa inyong mga anak, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, O Panginoon. Patawarin mo kami
sa aming mga pagkukulang. Amen at amen. The veil away, though bear me on, life faithful see. Then the gate of life eternal, may I enter, Lord, with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Then the gate of life eternal, may I enter, Lord, with thee. Amen. Mga kapatid, kay Kristo dito po nagtatapos ng ating pananambahan. Subalit sa ating paglabas sa kanyang templo, hangad po ng ating Panginoon na manahan nawa ang kanyang kapangyarihan, ang basbas, higit ang kapayapaan ng ating Panginoon ay sumainyo. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagkakaloob, ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan, kapayapaan, sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen.